Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siya ang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Tayo po ay manalangin. Ama namin dakila, Ama namin makapangyarihan sa lahat, Ama naming Jesus, Ama naming lumikha ng mundo, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, sa araw, Panginoon, na nagdaan. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyong, Panginoon, na ibinigay sa amin. Salamat po sapagkat ngayong linggo ay buhay pa rin po kami at narito upang magpasalamat, Panginoon, at magpuri, Panginoon, sa inyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasiyasat, Panginoon, ng aming mga puso at isipan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan o naman pong, Panginoong, bahid ng mga kasalanan ang nakikita niyo. Lord, tulungan niyo po kaming linisin ito upang sa pakikinig namin, Panginoon, ng inyong salita ay kayo lamang po, Panginoon, ang mapokus namin, Panginoon. Kaya po sa oras ding ito, Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, ang gawain na mangyayari ngayon sa pag-praise and worship, Panginoon. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng karunungan at ng kalakasan. Gayon din, Panginoon, sa kanilang pagtugtog, tulungan niyo po sila na nawa kayo po ang siyang mapupurihan at tulungan niyo rin po na mabigyan po na kayo, nawa mabigyan po kayo namin ng karangalan sa pamamagitan ng kanilang mga talento po. Lord, ibinibigay po namin, Panginoon, yung lahat ng aming doubts, ng aming kalungkutan, ng aming mga problema. Nawa, Panginoon, ang mai-focus po namin ngayon ay mapurihan po kayo. Salamat dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Sa oras din ito, Panginoon, dinadalangin ko po ang magbibigay, Panginoon, ng mensahe ninyo. Lord, nawa, bigyan niyo po siya ng karunungan at kalakasan at nawa, yung aming mapag-aaralan din, Panginoon, mamaya, nawa, matutunan po namin ito at maisa buhay po namin. Kayo po ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng karunungan upang maunawaan lahat ng salita na maibibigay po mamaya. Kayo na po ang bahala sa amin, anumang mga problema, anumang mga plano namin sa buhay, sa inyo po namin ito ibinibigay. Ngayon din, Panginoon, dinadalangin po namin hanggang sa simula at sa dulo, Panginoon, ng programang ito, nawa kayo po ang siyang mapapurihan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Susunod
presyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinuspos pa ng kulay, ito ang buhay ko. Kay siya sayang si Jesus ay purihin, kay siya sayang siya ay sambahin, kay siya sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay siya sayang si Jesus ay purihin, kay siya sayang siya ay sambahin, kay siya sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Magising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Kay saya sayang si Jesus ay purihin, kay saya sayang siya ay sambahin, kay saya sayang si Jesus ay purihin, purihin ang Diyos natin. Kay saya sayang si Jesus ay purihin, kay saya sayang siya ay sambahin, kay saya sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya saya, kay saya saya, kay saya saya, purihin ang Diyos natin. Kay saya saya, oh kay saya saya, kay saya saya, purihin ang Diyos natin, purihin ang Diyos natin, purihin ang Diyos natin. Praise you, Lord. We praise you, God. Salamat, Panginoon, at natagpuan mo ang bawat isa sa amin. Sa maraming tao dito sa paligid, sa mundo, pinili mo kami, Panginoon, upang ngayon ay narito kami sa iyong harapan, upang dinggin ang iyong tinig, dinggin ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. At upang kami ay sumunod sa iyo, magpuri, magpasalamat at sumamba, Panginoon. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap, sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan
kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat ko ikaw, hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Nagtagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggat ko lang
aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang kinig, ang buhay na laaral lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari
magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa, nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord, we praise you and we glorify you. Tunay na nararapat itaas ang iyong pangalan. Papurihan at sambahin ka, Panginoon. At sa umagang ito, yo Lord God, yung po ang gagawin namin. Ang papurihan ka, ang sambahin ka, ang itaas ka sa pinakamataas na pedestal, Panginoon. We praise you, we glorify you. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, sa po tayong ibuko, tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon. Sama-sama kami sa pagsamba sa umagang ito. Sama-sama kami, Panginoon, na nagtataas ng inyong banal na pangalan. Sama-sama kami, Lord, na nagpupuri po sa inyo. Sama-sama po namin inaawit, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin. Sama-sama rin kami ngayong umaga, Panginoon, na narito dala ang aming pasasalamat. We thank you, Lord God, for the last week na aming pinagdaanan. Salamat sa pang-araw-araw na pagsama mo, sa mga naghahanap buhay, sa mga nag-aaral, sa aming paglagi sa aming mga tahanan, ano man na aming naging gawain, Panginoon. Salamat ng maraming, Panginoon. Sinamahan na nilingatan mo ang bawat sa amin. Salamat, Panginoon, kahit sa kagalingan, sa aming pong mga karamdaman. May pagkakataon, Panginoon, na kami ay nanghihina, napapagod, pero Lord, sa umagang ito, taglay namin muli ang kalakasan na nanggagaling po sa inyo. Aming Panginoon, salamat din sa iyong pag-iingat mo po, Panginoon, sa aming pong mga paglalakbay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama, Panginoon, at paghahatid sa amin sa mga aming mapupuntahan ng manwalhati. Salamat, Lord, maging sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sa buhay, sa kalakasan na dinagdag mo sa aming mga taon. Salamat, Panginoon, dahil lagi kami mayroong opportunity na ikaw ay aming lapitan. Salamat sa iyong mga kapahayagan na iyong pinapahayag sa amin, Panginoon, sa araw-araw na aming mga buhay. Salamat din ng maraming, Panginoon, sa iyong pagsama kahit sa mga panahon ng pagsubok ng buhay. Kami, Panginoon, ay narito at yung katibayan na kami ay narito, Panginoon, ay dahil sa iyong pag-asa, dahil sa biyaya mo lamang, Lord. Kaya po kami nandito, nakakatayo ngayong umaga. Thank you, Lord. We thank you, Lord God, for giving us another Sunday to worship you, Panginoon. At Panginoon, hayaan mo na sa umagang ito, lahat ng ito ay baunin at dalhin na bawat sa aming Panginoon ang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon. Tunay, Lord, we acknowledge we cannot do everything, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Wala kami dito, Panginoon, ngayong umaga, kundi mo rin kami sinamahan. Tayahan mo po, Panginoon, na sa paglapit ng mga kapatid na narito ngayong umaga sa unahan, maging kami, Panginoon, na sa aming mga upuan, ang pasasalamat na iniaalay na aming mga puso ay maging mabangong handog, Panginoon, po sa inyo. Sama-sama pa namin tinataas at pinapapurihan ang inyong banal na pangalan. At nawa ang inyong pag-ilos ang patuloy na maranasan ng bawat isang kapatid na narito sa harapan sa umagang ito. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, kanya nawa kayong kahabagan at subaybayan. Lingapin na nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh mula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa nagdaang mga Sundays ay pinag-aaralan ho natin ang serye. Actually, series ho ito na uli ng mga lesson kung saan tinitingnan natin. Kasi by, ano ngayon, no? Katapusan ng February. Tama? Then,
February. March, patapos na tayo sa March, then April, May. Alam nyo, sa kalendaryo kasi ng iglesia, sa kalendaryo ng church, pagdating sa mga ganyang panahon, we would be choosing again our leaders. Kaya napakahalaga na bago tayo umabot doon sa point na tayo ay pipili ng mga leader. Actually, sa taon na ito, pipili na naman tayo ng mga leader sa bansa natin. Tama? Mula senator yan, no? Hanggang mayor ba? Kasama ba? Nung mga mayor, konsehal. Ayan. So, napakahalaga. No? Sabi nga ng isang kataga, hindi raw makikita raw ang success ng isang organization hindi lamang sa kanyang mga programa, kundi how a leader performs. No? Kundi sa pangunguna ng sa nangunguna. No, kaya talaga napakahalaga ng function ng leader Kasi pag nagkamali ka ng pili or pag hindi okay yung napili na nating leader, babalik na naman tayo or wala tayong progreso na tinatawag. Same thing din sa church. No? Kapag tayo ay naglalagay ng mga namumuno sa atin, ito ay kakikitaan natin either ng pag-forward ng church or pagbalik. Pagbalik sa buhay ng kanyang iglesia. So umagang ito ay titingnan natin isa sa mga kilalang leader ng unang simbahan. Ayan, ayaw ata kuya. Ayan, si Paul. Ayan, so si Paul. Pag-aralan natin ang buhay ni Paul. Sabi ito, Paul, the making of a leader. Ang ating teksto, makita natin sa aklat ng 2 Timoteo, chapter 4, verse 7. Sa nagdaang mga Sunday, iba't ibang karakter ang atin ng pag-aaralan. Tama ho ba? So, hopefully, matandaan natin din silang lahat. Pero sa umagang ito, pag-aaralan natin si Apostol Pablo, or Paul in English. Ano kanyang naging buhay? And how did God call him to become a leader of the church? Napakahalaga ng papel nitong mamang ito kasi kung di dahil sa kanya, wala tayo dito ngayong umaga. Basahin muna natin na sabay-sabay ang aklat ng 2 Timoteo chapter 4 verse 7. Sabay-sabay nga natin basahin 1, 2, and 3. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at natili akong tapat sa pananampalataya. 2 Timoteo 4 verse 7. So kung titingnan natin ang church history, itong mama na aking binanggit, o ang apostol na aking binanggit, ay siya yung napakalaki ng papel nitong taong ito. Bakit? Dahil nung time na ang Kristyanismo or ang unang iglesia ay nagsimula, sa mga sa mga Hudyo. Pero beyond doon, lang lumabas para mag-preach hanggang sa makarating ito sa atin ng mga Hentil ay walang iba kundi itong mamang ito. Kaya itong mamang ito, si Apostle Paul, ang siyang tinawag ng Lord para magkaroon ng transformation. Hindi lamang doon sa mga Hudyo, kundi maging din sa mga hindi Hudyo. At kung titingnan natin sa church history, napakalaki ng kanyang ginampanan. Pero kung titignan natin sa iglesia, marahil kilala nating lahat, Saint Paul, ang tawag ng iba, dati siya, ang pangalan niya ay Saulo. Nung hindi pa siya na-believer sa Panginoon, ito ang kanyang pangalan, Saulo. Sa Saulo, or sa bago siya naging Pablo, Saulo muna. Okay, so medyo balikan natin. Kilalanin muna natin itong mamang ito. Medyo i-refresh lang natin. Baka kasi alam lang natin si Pablo, pero gaano natin siya kakilala? Okay, so sabi rito, he was born in the Roman city of Tarsus. Yang Tarsus sa panahon natin ngayon, parang nasa part ata ng Iraq yan, ng Iraq. Yang lugar ng Tarsus, dyan sa Middle East. Ayan. So, siya ay isang Hudyo. Legitimate na Hudyo. Isa siyang Pariseyo. At pag sinabi natin Pariseyo, alam natin ang trabaho ng Pariseyo, di ba? Siya ay teacher of the law. Ito yung mga kalaban ni Jesus nung time na siya ay naandun sa nagmi-minister. Tandaan niyo yun, Pag meron laging kumukontrabida kay Jesus, walang iba kundi itong mga Pariseyo. Kasi sila yung mga hustler sa kautusan. Alam nila yung law. Mula sa law ni Moses hanggang sa mga sumusunod, alam nilang lahat yan. But Paul is noted as a persecutor of the church. Persecutor of the church. So itong Hudyong ito, ang kanyang pinakatawag ay, paano natin i-describe yun? Pinaka-trademark nitong mamang ito, siya ay persecutor ng church. Pag sinabi nating persecutor ng church, ito yung sakit ng ulo ng buong church.
No? Ito yung problema nating lahat. Problema to ng lahat ng born again, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, lahat ng Kristiyano sa Cavite City. Kung meron tayong number one na magiging sakit ng ulo, walang iba kundi itong mamang ito. No? Although hindi siya, ha? Pelikula lang ho yan. No? Pelikula, kinuha ko lang yung mga pictures sa pelikula. Panoorin niyo, ang ganda rin. Paul, the Apostle of Christ, no? Title ng pelikula. But he was known as a persecutor of the church. At yung kauna-unahang Christian martyr, yung pinatay dahil siya ay Kristiyano, dahil siya sa alagad ni Kristo, ang walang iba kundi si Esteban. No? Esteban, isa sa mga alagad. At ang sabi ng aklat ng Gawa chapter 7 ay merong isang mama na andoon. No? At siya yung supervisor. Alam niyo yung ginawa? Itong si Esteban ay kinuha at dinala nila pakinex Kuya Jason. Ayaw Ayan, balik. Yan. Okay. Sabi nito, kasang-ayon si Saulo or Pablo, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Alam niyo paano binatayan? Kilaladkad ho yan, palabas. No, tas dinala doon sa plaza, pinagbabato hanggang mamatayan. Imagine, batuhin ka hanggang mamatay, no? Yung batuhin ka nga lang ng isa na kapitbahay mo, sakit na, di ba? Pero batuhin ka hanggang mamatay. Matagal-tagal na, nahihirap yun, di ba? Sabi doon, ng araw na yun, nagsimula mahigpit na pag-uusig sa lahat ng iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat na sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So, after nung incident na yon, etong si Saulo, sabi doon, ito ang nagsisimula ng hirap at dusa ng church. No? Bakit? Itong mamang ito yung supervisor ng mga mamamatay Kristiyano. Sa verse 3, ano sabi ng Biblia? Samantala, sinikap ni Saulo na ano yung term? Pakibasa nga. Ha? Wasakin. Ito sinabi, sinikap ni Saulo na pahirapan. Sinikap ni Saulo na awayin ang church. Hindi, ang target niya, wasakin. Talagang wasak na wasak talaga dapat. Ang iglesia. O sige, kung kayo ho ay believer noong time na yon, ano gagawin ni Pablo, ni Saulo? Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at binibilanggo, maging lalaki man or babae. Sino rito kasali sa cell group, small group? Taas ang kamay. Small group po sa mga bahay-bahay. Taas ang kamay. Ayan. Parang, kila Atenora, tama? Atenora meron, no? So, try to imagine. Kung halimbawa, ando kayo sa Sea Breeze, sa small group kayo, dumating si Saulo. No, kaladkad, lahat ng taga Sea Breeze. No, hihila kayo sa buhok, kay babae o lalaki, kakalad ka rin kayo palabas. Tapos ano sabi, ipakukulong kayo. Wala siyang pake kay babae ka o lalaki. No, basta lahat ng Kristiyano noong time na yon. No. At yung si Esteban, pinapatayo yon. Ando lang yung sa isang tabi. Siya nakabantay na ganyan. Yung mga damit nung pumatay, siya nagbabantay. Ganun no, kakapangyarihan itong mamang ito. At ang tindi ng dusa na inabot ng church noong time na yon. Na siguro napakahirap, napakapalad natin kasi andito tayo ngayong umaga, meron tayong kalayaan na sumamba sa ating Panginoon. Pero noong time na yon, grabe. Bago sila makapag-worship doon, patago. Bakit? Delikado sila na na sila ay mahuli ni Pablo. Kaya ano sabi niya? How did Paul describe himself? Sabi niya, totoo ang pahayag na ito. At ito dapat ang paniwalaan ng lahat. Sabi niya, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang, upang iligtas ang mga makasalanan. At sabi niya, sabay-sabay nga tayo, at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Grabe, no? Isipin nyo, anong pinakamasamang bagay na nagawa ninyo sa buhay ninyo? Pero si Paul sabi niya, sa lahat ng mga makasalanan, ako pinakamatindi. Ako pinaka-notorious. Ako pinakamasama na sa lahat ng mga makasalanan. Ganon niya dinescribe ang kanyang sarili. No, kaya imagine natin, siguro kung pupunta to, malalaman natin sa Cavite City, ang oras ng service natin, 10 o'clock. Naku, parang naamoy ko, darating daw si Saulo diyan sa nandiyan na sa may Ladislao. Magsisimba pa kayo? No, siguro, kanya-kanyang takbuhan na tayo, di ba? Pero ganoon kasi, yun ang trademark niya. Sa lahat ng masama, ako pinakamatindi, ako pinakamasama. So, yun ang kanyang pinakakalagayan. Pero alam nyo, doon sa kanyang sitwasyon na yon, makikita natin, no?
First thing na makikita natin, sabi ko, kung meron siguro tayong bagay na matutunan dito, alam itong mamang to, aral to eh. Aral siya sa law. Aral siya sa batas ni Moses. No? Pero how did he describe himself? Napakasama kong tao. Di ba? Ano? Sa bagay, pinapakita noon na kahit pala sa ulado mo Bible, kahit pala naatinan mo lahat ng seminar, linggo-linggo, lahat ng gawain sa church, naatinan mo lahat until you experience the transforming power ng Diyos. Wala ring silbi. Amen? No? Kaya nga, punta kayo sa mga bilangguan, magbigay tayo ng biodata. Di ba sa biodata, makasulat first name, last name, age, birthday, ganyan, di ba? Tapos merong religion. Diba? Almost every Filipino may ilalagay doon sa religion. Ibig sabihin, meron tayong reliyon. Pero wala doon ang ikapagbabago ng buhay, kundi saan lamang? Kundi sa encounter natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, pagkana natin ang kanyang buhay, paano itong mamang ito na ubod ng sama at napakatindi ng buhay, ginamit ng Diyos para maging isang leader. Dapat maganda, titingnan pala natin to. Ito pala isa sa mga karakteristik na ating titingnan sa ating mga pagpili. Okay, so number 1, pag-aralan muna natin, paano dumating si Paul sa pagkakataon na makilala niya ang ating Panginoon. How did Paul come to faith in Christ? Sa aklat ng Gawa, chapter 9, verse 3 hanggang 5, andito ho ang kasaysayan. So, may misyon na naman itong mamang ito. Ano ang misyon niya? Papunta si Saulo sa Damasco. At anong purpose niya? Kung titingnan niyo yung earlier verse niyan, pupunta siya doon kasi nalaman niya na may iglesia sa Damasco, sa Syria. No. Laman niya, may church pala dyan, ha? So, alam niya na. Alam na ang gagawin niya. Mawawasak na naman to ng church. Mandadampot na naman ng mga babae, lalaki, kakalat ka rin niya, pakukulong niya lahat ng yan. So, yun ang purpose ni Pablo. Papunta siya ng Damasco. Along the way, ang sabi ng Bible, nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Grabe, no? Papunta doon sa mahahanting to ng mga Kristiyano, and then, along the way, bigla siya naka-encounter na napakatinding liwanag. Sobrang liwanag to the point na silaw na silaw si Pablo. At ang susunod na talata, ang sabi rito, natumba siya sa lupa, nakasakay siya eh. Maring makabayo sinasakyan noong araw, pero sabi doon, natumba siya sa lupa at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ang tanong niya, bigla siya napasagot si Saulo. Sabi niya, sino kayo? Panginoon. Tanong niya. No? Ito yung defining moment ni Pablo or ni Saulo. Nung siya ay papunta doon sa lugar na yon. No? Nakita sa kakaiba, no? Kakaiba ang kanyang pag-encounter sa Panginoon. Nakita niya ang Diyos, nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang napakatinding liwanag. At literal niyang narinig. No, sabi sa Saulo, Saulo, ba't mo ko pinag-uusig? Ba't mo ko hinahunting? Bakit mo ko ginagawa ng hindi maganda? Walang iba kundi si Jesus yun. At yun ang kanyang binanggit noong panahon na yun. Kaya napatanong siya Sabi niya, sino kayo? Panginoon. Enough para si Saulo, bigla napasagot ng Panginoon galit na galit nga sa Panginoong Jesus yan. Pero kita nyo, enough na yung presensya ng Diyos ang bumago kay Apostol Pablo. No? Sino rito sa inyo ang nakakilala sa Panginoon niyakag ng kaibigan? Taas ang kamay. Nayakag ng tropa, ng kaibigan, or kapamilya. May sinama kayo sa church, sinama kayo sa Bible study, taas nga ho kamay. Ayan, para makita ho natin. Ayan, sige, baba na po. Ayun namang nakarinig ng patungkol sa Panginoon. Halimbawa, nanonood kayo ng TV, nanonood kayo ng isang palabas, tapos kaya sa radyo. Meron mo bang ganoon na, kaya first, doon ako nanonood ako ng Kibuloy ng 700 Club. Tapos nakakilala ako sa Panginoon. No, di ba, iba-iba tayo. No, parang konti na nagtaas.
Kanina, parang konti. O ngayon, baka naman karamihan sa inyo nakakita din ng liwanag na kagaya ni Pablo. Yung naglalakad kayo, punta palig, ay biglang may liwanag kayo nakita. Lord, ikaw ba yan? No, ganyan, di ba? O kaya, sabihin mo sa akin, Kuya Borge, ako nakakita ng mukha sa puno ng saging. No, patay tayo dyan. Kukulto tayo ho niyan. Ano? So, hindi. In one way or another, tayo lahat nakakilala sa Panginoon because the Lord used someone para makakilala tayo. Amen? No. No, naalala ko nung time namin no, ako kasi laki sa church. No, doon picture ko nung bata pa ako. Kid pa ako noon, din bata ako. No, dito na ako lumaki sa church. Pero alam niyo, yung karamihan sa mga kakilala at kasabayan ko, yan, sila Pastor Larry, lahat din kasi inaayakag. God used someone para yakagin sila papunta sa church. Ano ho? Meron tayong mga ganong mga sitwasyon. Yung iba, mga kilala ko, yung iba mga bata dito, Sunday schooler na kayo. Pero yung iba, one way or another, merong ginamit ang Lord sa buhay ninyo para kayo ay makakilala at lumapit sa ating Panginoong Jesus. Tama ho ba? No. Napakabihira siguro yung nagkaroon ng ganitong katinding encounter na kagaya ni Pablo na supernatural talaga no yung kanyang encounter sa Panginoon. Pero kung titingnan ho natin si Pablo grabe, personal na nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Bagamat di niya literal na nakita yung hubog, pero yung liwanag, the presence of God Himself ay sapat na para para matigalgal, para talagang matauhan si Saulo. Kaya nga sabi ko, yun lang ang tanong sa kanya. Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Diba? At dami niya nang inaway, ang dami niyang pinersecute, pero galit na galit siya kay Jesus. Pero bigla, ano sagot niya? Sino ka? Panginoon. Bigla napapanginoon Diba? So, it's very enough na yung presensya ng Lord ay maranasan ni Pablo sa kanyang buhay. Right there and then, sa kanyang encounter sa Lord, ay bigla siyang nabago. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili. Walang iba ditong inuusik siya, kundi hindi lang yung mga Kristiyano kundi sino? Yung leader ng mga Kristiyano. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. No, if we would see in ourselves, di ba, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, napakahirap at ang tigas ng puso natin pag pinag-usapan ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen po ba roon? No. Yung tipong, meron kang Bible, pinamana na sa'yo ng lola mo, pero never mo nabasa. Buti pa yung alikabok, tsaka yung daga doon sa cabinet, na nangat-ngat na nila yung Bible. Pero ikaw, never mo nakita. Sinasama ka dati pag mga Bible study, pag may mga fellowship, sama ka naman doon sa iniyakan kita. Pero matigas ang puso natin sa Diyos. Tama ho ba? Di ba? Totoo yun. Bakit? Kasi wala na yung personal at deep connection sa ating Panginoon. Simba ka naman, sama ka sa akin. Meron naming pananambahan every Sunday. Di ba? Minsan, dati, ayaw talaga natin ng yan. Pero praise God, kasi one time in our lives, with God's conviction, kilala tayo sa ating Panginoon. Remember, tandaan ho natin mga kapatid, wala ho sa nature natin na hanapin si Lord. Kasi puro patago nga tayo sa Diyos lagi. Pero ang Diyos, one time in our life, sinalubon tayo sa crossroads ng buhay natin at kinatagpo tayo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat Lord, kasi ganun pala ako Di ba? Ganun pala yung pagkakakilala ko sa iyo, hindi kita kilala dati. Pag pinagpasama mo dati, pag iniyakan ko mag-pray, nagpe-pray, yan yung mga born again yung mga Christian, yung mga kumakanta-kanta, di ba? Parang, parang relihiyon dati sa atin ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero once na nakakilala tayo sa Panginoon, after our encounter, naging pagkilos ito ng Diyos sa buhay natin. So, after this event, kaya nga sabi bago ito, sabi ni Timoteo, ni Tito, sabi niya, nung una, tayo mga believers, sabi niya, tayo yung mga hangal. Hindi tayo masunurin. Naliligaw na naging alipin na makabundong damdamin at lahat ng uri ng kalayhawan. Yung ginagawa mo, lahat ng gusto mo. Bakit? Naghahari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Parang ako nasa bundok Tayo'y kinapopootan ng iba at sila'y kinapopootan din natin. So ito yung ganyan tayo dati. Di ba? Pero look at verse 4. Sabi ng verse 4, Tito chapter 3. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan
at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, when we encountered the love of Christ, ang sabi nito, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Sabihin nga ninyo, habag sa atin. Yan. Naawa lang si Lord sa'yo kasi patapon na buhay mo, kasi papunta kang impyerno. Kaya minahal na tayo, na-encounter natin siya. Tayo'y pinanganak na muli sa mamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. When God called us mula sa dating sitwasyon natin, papunta sa Kanya, sabi noon, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na transformation. So, subaybayan natin ang buhay ulit ni Saulo. Okay, so, first thing, he encountered God. Alam niyo, pagkasapos noon, Paul devotes himself into prayer. Nung sobrang tindi ng liwanag niya, ang sabi ng Biblia, nanatili siyang bulag for 3 days. 3 days. Wala siyang makita. Eh, yung nga lang, bigla ka nakakita ng liwanag. Ano kayo, didisorient ka, di ba? Pero, tingnan nyo itong mamang ito. For 3 days, he waited, he fasted, and Saul prayed. Anong gagawin mo kung 3 araw kang walang makita? 3 araw, kahit anong dilat mo sa mata mo, wala kang paningin. Ba? So that was enough time para para ang Diyos ay mangusap kay Saulo. And what did anong kanyang ginawa ni Paul nung time na yon? Siya ay nanalangin. He started himself by praying. He fasted with fasting and prayer. God gave him a vision ng isang Ananias, isang apostol din ng time na yon, ay inutusan ng Panginoon. Sabi sa kanya sa Gawa chapter 9, pumunta ka sa daang matuwid, sa bahay ni Judas. Pagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso, ang pangalay Saulo. Ano description ng Bible ginagawa ni Saulo nung time na yon? Siya'y nananalangin ngayon. O di ba? Galing, no? Kung dati pupunta sa Damasco para mang-away at mandampot ng mga Kristiyano, ngayon ano siya? Siya ay nananalangin ngayon. O ito, sa totoo lang, kung kayo si Ananias, susunod kayo sa Panginoon. O mapapaisip kayo, ba, Kuya Parts, Lord, talaga, si Saulo, pupunta ako. Sa dami-dami ng pabiling papuntahan sa akin, si Saulo pa. Diba? Eh Lord, mamamatay ng mga Kristiyano yan. Bago siya pupunta ako. Pero ano nyo, si Ananias, masunurin sa Panginoon, tumuloy siya. At nang siya ay naandoon at kanyang pinuntahan si Apostle Paul, ang sabi ng Bible, si Apostle Pablo ay nananalangin. Then, he laid his hands, pinag-pray niya, sabi niya, tawag niya, kapatid na Saulo. Pag tinan niyo yung verse 17, sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako ng Panginoon dito para ikaw ay tulungan na ikaw ay makakitang muli. You see, what does prayer and fasting do? When we start in the ministry, napakahalaga yung prayer and fasting. Dapat yung leader talaga mapanalanginin. No? Hindi lang mapanalanginin, marunong mag-fasting. Pag sinabi ko natin fasting, hindi lang yung fasting ako, hindi ako magsa-cellphone maghapon, hindi ako magmemerienda. No. Itong fasting na to, 3 days to, ha? 3 days. Soul searching to. Hanap niya ang Diyos sa buhay niya. Bago tayo sumabak sa ministeryo, napakahalaga that we always contact God in prayer. Eh, mapansin nyo, lahat na activity natin nagsisimula saan? Sa panalangin. Bakit? Kasi hinihiling natin ang pangunguna at pagsama ng Diyos. Jesus Himself, before He entered the ministry, 40 days siyang babad sa prayer and fasting. So, napakahalaga po na tignan natin, no? Prepare muna tayo ng Lord sa atin bago tayo sumabak sa ministry. We devote ourselves into prayer. Next. Okay. Okay, first. Okay na si Pablo. Tinawag ng Lord, tapos ang sunod. Prayer and fasting, doon muna, kumbaga, iniinan siya, kinondisyon. And then, he embarked on his life of service. Ito na, may simula na si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Okay. So what did he do? Gawa chapter 9 verse 20. So nakita niyo yung progreso, mula doon sa dating kontrabida ngayon. Okay Acts chapter 9, anong ginagawa niya? Pumapasok siya sa mga sinagoga at nangangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Wow! Grabe, no? Dati, yung Jesus na yan, talagang papatayin ko lahat ng mga naniniwala dyan. Pero ngayon hindi. Buong tapang na si Pablo ngayon ay
pumapasok niya sa mga sinagoga at siya mismo ang nagpipreach ng gospel. Grabe, no ho? Yung pagbabago ng Diyos sa buhay nitong mamang ito. Diba? At ako naniwala, hindi niya magagawa yan. Kung di siya nagsimula at prepare ng Diyos para mag-pray at para mag-fasting muna. No? You see, power comes after nung lahat ng preparation ng Diyos para sa atin. So, hindi ko alam kung yung unang service ni Apostol Pablo ay maraming umattend. No? Baka ninenervyos pa yung mga church nung time na yun. Yan na, sino speaker natin? Si Pablo. Kasi Saulo, papatayin tayo niyan eh. Di ba? Pero hindi eh. No, yun ang naging yun ang kanya naging calling nung time na yon. At kung ating nung tutungnan yung mga susunod pa, makita natin kung paano kinasangkapan ng Diyos si Pablo or si Saulo at naging Pablo siya para sa pagkalaganap ng mabuting balita. Sa atin sa church, meron tayo ito. No, baka nalilimutan na ninyo or i-remind lang natin. Where are you now? Nasaan ho tayo? Win. Baby. No, ito yung nasama ka. Nakakilala ka sa Panginoon. Wala ka bang alam sa Kanya. Hindi mo marunong mag-pray. Para kang sanggol. Hindi mo alam yung attend ka lang. Ganyan. Win. Naayakin ka sa church. Yan. Dito yung sa win. Nakatin tayo ng cell group. First time ko nakatin ng worship service. Okay. So, tapos na ba doon, Kuya First? Si Pablo kasi, may stages siya eh. No, next. Anong kasunod ho ng win? Ay, consolidate. No, ito yung si Pablo, yung encounter God through prayer and fasting. Sa atin, sa consolidate, ano tinatawag namin? Meron tayong encounter with God, meron tayong nakatin tayo ng isang event na kung saan ay we experience God's presence in our lives. That's consolidation. And then, ano kasunod? Ano kasunod? Discipleship. Ito yung tinetraining ka na maging isang disipulo or tagasunod ni Kristo. But ultimately, you will be also sent. Yan ho yung stages. Sanggol, bata, kabataan, at adult. No? Sa stage ng buhay Kristiyano, ganun din. Tayo. Ito yung life cycle ng isang believer. Hindi pwede natin sabihin, Kuya First, alam mo, 20 years na ako nag-church. At 20 years na rin ako nakaupo dito sa loob ng church na to. Ako na may-ari, may marka ko na itong upuan na ito. Hindi mo pwede ganun lang. Bakit? Kasi dapat may stage. Nakakita na ba kayo ng sanggol na 10 years old? Or sanggol na 20 years old? Hindi po pwede. So, una cute yan. Pero 10 years old na, nakalampin pa rin. Ano itsura noon? Di ba, makukutan pa ba kayo? Hindi na. Ganon din ho sa buhay Kristiyano. May progreso ho tayo. Hindi ho habang buhay na kayo ay nakaupo lamang dyan sa inyong mga upuan. Someday you will be used by the Lord in the ministry. Amen po ba ron? No. So hindi natatapos yun dyan. I could remember, ayan, sila Kuya Kirby, when we started in the ministry, ako ay kabataan. Parang sila, ito mga kabataan na nandito, Attender naman ako ng Sunday school noong mga panahon na yon. Grade 2 pa na-attend ako ng Sunday school. But, entering in the ministry is a different matter. Iba yung attender ka lang. Ikaw ay kasama ka na sa operations ng church. So, yung time na yon, magkakabash kami nila, Pastor Larry, nila Pastor Joseph, tsaka sila Ate Tere, yung mga kabataan ng time na namin. Tsahin ko, si Ate Winnie. Siya ang assistant pastor noong time na yon. Akong tinalagang KYC president, Kingdom Youth Club, yung youth arm natin sa church, ako yung kauna-unahang naging presidente, bagamat ayoko, choice ako, tsahin ko, papagalitan ako noon. So, ikaw, presidente ng kabataan. Yan, sila Kuya Kirby, kasama ko yan, kami. Start kami yan. So, lumipas yung ilang mga panahon, okay lang, kasi tuntua kami, na-organize yung kabataan, natutuwa ko kami, hanggang sa panahon natin ngayon, si Kuya Kirby, sabi niya, pangarap ko, anak niya ko si Ate Ana, pangarap ko na, kung ano nasimulan namin nung kabataan kami, maging ganun din kayo, at natutuwa ako makita yung mga kabataan natin na ganoon. So it was our dream, 1995 yun, Kuya Herbs, 1995. Hindi pa pinapanganak yung iba, 1995 yan. So, ilang taon, okay ako doon, masaya na ako, okay yan, presidente kami, ganyan-ganyan. Until one time, nag-eleksyon sa church, nag-eleksyon.
Alam niyo yung eleksyon na ginagawa natin dito tuwing April ba or May? April or May, ano ho. At para doon sa mga first time na makaka-attend, na maka-witness ng election ho natin, meron tayong mga pinipili. No, may nomination tayong gagawin. Si Pastor Larry ho mag-explain ng lahat ng yan. We would nominate someone, tapos ilalagay natin doon din sa harapan, pagpe-pray natin, no, syempre hingilin natin ang pagsama ng Panginoong Jesus doon sa pagpe-pray natin. At naniniwala tayo, ang Diyos ang pipili. No. So, nung nagpipilian, nagulat ako, kasama pangalan ko. Sabi ko, ano ba kasama pangalan ko doon? Kasi, sinirecommend ako sa diakono. Sabi ko, diakono, trabaho na matatanda yan. Sabi ko, pupunta ka sa bahay na may sakit. Pupunta ka doon sa magdadalang Santa Cena doon. Bibisitahin mo yung absence sa church. Sa loob ko doon, bakit ko doon? Masaya na kami dito, mga kabataan. Fellowship kami every Sunday. Ganun lang. Okay kami dyan. Pero hindi. Hindi pa tayo mananatiling ganun. Kino-consolidate ka ng Lord because you will become a disciple. So, sa madaling salita, nabunot ang pangalan ko. Pambunot, Ferdinand Ada. Sabi ko, malabo yan. Ikaw ang pinili ng Diyos. Ay, talagang tumaas ang dugo ko sa ulo. Sabi ko, nainis ako eh. Kaya Ate Christy, talagang galit akong pumasok doon sa room. Sinabi ko, Ate Christy, sino naglagay ng pangalan ko doon? Sabi ko, di ba, ang diakono, 40 years old. Noong time na yun 30 pa lang, wala pa ako 30. Ba't yung pinababa ang edad para lang makwalified ako? Ganun, talagang alboroto hulog ko, galit ako eh. Ba't pa sino naglagay ng pangalan ko doon? Pero takot ako eh, kasi ikaw pinili ng Diyos. Hindi, baka nagkamali ang Diyos. Kasi yung stage kasi, underage eh. Sa madaling salita, wala akong choice. Napasama ako. So, sabi ko, sama ako sa meeting ng council. Ayoko nang ganyan. Sabi ko, atin ka meeting ng council. Ayoko nang ganyan. Pero eventually, naging diakono. And since diakono, sabi ko, akala ko tapos na doon. Okay na naman, okay na. Solve na ako sa magiging diakono. Iba naman ang youth president noong time na yon. Okay na, ano kasunod natin? Diakono. Sabi ko, okay na yan. Diakono lang tayo habang buhay. Akala ko habang buhay na akong diakono. Hindi pa pala. Hindi pa natapos ang Lord. One time, nasama kami ni, tanda ko, Kuya Kirby, sinama ko kami ni Pastor Ruel. Doon, sa Bagong Pook. No. Mga laking church kami, fellowship kami dito. Every Sunday, masaya kami nagkakatakaan, fellowship, laro-laro. Every Sunday na hapon, dalawa kami binitbit ng Pastor Ruel. Ano gagawin natin, Pastor? Follow up natin yung mga kabataan na umattend sa concert ni Gary Valenciano. Punta tayo sa Bagong Pook. Isang grupo sila, hawak namin listahan. Pagbaba namin sa Bagong Pook, doon sa A. Mateo, lagi kong kinakwento to, pagbaba namin. Gusto ko uling bumalik sa sasakyan. Sabi ko, Bagong Pook, parang hindi ako sanay sa lugar na to. No? At nakita ko yung mga naandun, mga talagang, mga shabog pa ata yung iba. Ganyang araw sino mo mga hinahanap nila? Ganyan, no? Pero mga nagpupul, pagdating sa dulo, may lumalabas sa bahay, nagkakaladkaran, nagpabanatan. Sabi ko, kaya Pastor, sigurado ka rito? Ayan. So, Pastor Ruel, kailan naman si Pastor Ruel, ano yun? Gusto talaga na yung mga lumalabas. Sabi ko, balik na lang tayo sa church. Mas masaya yung mga kabataan doon. Mas ikaw mababait, yung mga nandun sa loob ng church. No, doon na. So, to make the story short, pumunta kami doon. At, yung pala, inoobserbahan na kami ng mga taga roon sa Bagong Pook. No, tinitignan nila kung babalik. Kasi, after ng ilang buwan na kami doon, alam nyo sabi sa amin, kayo lang yung grupo na bumalik sa amin. Sinisindak talaga namin yung lahat ng mga Kristiyano na pumupunta dito sa A. Mateo. Pinapakita namin talaga kung ano kami. Kasi talaga, nakabata, lasing, ganyan. Hindi naman kami nakibatak din, no? Hindi naman kami nakilasing. Pero, yung pagpunta namin doon, is enough pala. Sabi na itong mga taong, ng mga kabataan na doon, mahal tayo nitong mga taong ito. No? So, tayo ay nagpatuloy and praise God kasi marami ng doon sa mga kabataan ngayon ay nakakilala sa Panginoon na bago ang buhay, maayos sa kanilang mga buhay ngayong mga panahon na ito. So, okay na ako doon. Till one time, sabi ni Pastor Roel, recommend kita assistant pastor. Diakono ako, Pastor. Diakono. Okay na ako, diakono. Ayoko ng assistant pastor. Sabi ko, alam ko na yan. I-assign nyo yan, mag-preach sa taas. Pupunta doon sa silang. Sabi ko, ayoko. Baka mapatapon pa ako sa Bicol. Ayoko ng ganyan. Sabi ko, ayoko. Pero alam nyo, hindi natapos doon eh. Yun ang sinasabi ko kanina. At kung naman ang layunin ng Diyos sa atin sa paglilingkod natin sa Kanya, I praise God. Kasi bakit? Itong mga kasama ko, mga kababata ko, Pastor Larry, Pastor Joseph, nayakin din lang yan ni Pastor Jeff dati.
No, si Pastor Larry, total, wala naman dito. No, chismis ko na lang. No? Pastor Larry, yan, si Pastor Joseph. Pag linggo ng habang, hirap batakin ng mga yan. No, sinusundo yan ni Pastor Jeff. Sinusundo yan sa mga bahay-bahay nila. Pinagtsatsagaan. Sige, Joseph, nakikita namin yan. Nagka-Kirby. Nakaganon yan sa sidecar doon sa Pedalahican. Payosi-yosi. Pag nakita mo, gano'n. No, oo. Magabat na pipilitan. Pero praise God, nakita niyo yung pagbabago. No. Ako masaya ako. Kita ko ng mga kababata namin, tatlo. Pastor yung isa. O, tatlo, pastor sila lahat. Hindi ko alam si Kirby kung umuwi para magpa-ordinary, para magpastor. Hindi ko alam. No. Pero, praise God eh. Kasi, ang Diyos, sabi ko nga, ang Diyos bumabago ng buhay for His ministry. Ang tanong mga kapatid, asan na kayo sa stage na ito? Next. Paul is filled with the Holy Spirit. Along the way, si Pablo ay ipinagpe-pray ng mga kapatiran. Bakit kailangan niya banal na Espiritu? Sabi niya, habang sila nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi na kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sila Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain na nilaan ko para sa kanila. So you see, napakahalaga na naman ng prayer and fasting. And the power of the Holy Spirit, ang siya nagsabi na may special akong papagawa sa dalawang yan. And they become the first missionaries of the church. So bakit kailangan natin? How does the Spirit transform a believer? First, the Holy Spirit refined Paul's natural strengths. Bilang para sa iyo, magaling makapagdebate yan. Magaling mag-speak si Pablo. Magaling ho siyang mangumbinse. No? Magaling ang kanyang ability. But God used all of this for His purpose. Amen? God refines our strengths as we start to serve Him in our lives. Yung capabilities natin ay nagagamit ng Lord para sa Kanya. Amen? Dati ako, Kuya Perks, dati ako, ganito ako, ganyan dati. O, ayan, Kuya Perks, ako talaga, magaling ako magsalita No, chismosa kasi ako, Kuya Perks Lahat ng kapitbahay, adik, buntis doon sa lugar namin, saulado ko lahat, alam ko lahat ng buhay ng mga kapitbahay ko. Pero nakakilala ako sa Panginoon. Ba? Nakakilala ko sa Panginoon. O, yung pagiging chismosa mo, gagamitin mo para i-chismis si Lord. Ngayon, di ba? So, dati ako, Kuya Perks, singer ako. Ako ay music lover. No, lahat ng mga kanta, kahit mga kantang bastos, kinakanta ko yan dati. Pero nakakilala ko sa Panginoon, binabago ng Lord yung taste mo. You will be singing for His glory. So we use our talents for His glory. And secondly, the Spirit replaces our undesirable traits with desirable ones. Pinalitan niya yung hatred ni Paul, pinalitan niya ng pag-ibig. Pinalitan niya yung pagiging aggressive ni Pablo, pinalitan niya ng peacefulness, ng calmness. Fruits of the Spirit, Galatians chapter 5. Dati ako ay matarantahin, dati ako ay laging wala akong kapayapaan, pero dati yun. Nung ngayon nakakilala ako sa Panginoon, ang binabago ng Diyos ang ating buhay. Amen? So, doon yun ang nagiging transformation ng buhay natin. And lastly, titingnan natin, what is Paul's view of the ministry? At dito ho tayo magtatapos sa umagang ito. Anong kanyang paningin sa ministeryo? Paano niya tinitingnan yung kanyang paglilingkod sa Panginoon? Ito napakahalaga nito. Bakit? Kasi sabi dito, in chapter 20 ng Gawa, sabi dito, pagdating nila, ay kanyang sinabi, alam ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon, pinamalaki ko sa inyong piling. Mula nung unang araw na ako'y tumuntong sa Asia, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa pagtatangka ng mga Hudyo. He started by saying all of this. Sabi niya, alam niyo kung paano ko nagserbisyo. Alam niyo kung ano ang aking kalagayan. Wala tayong masasabi. Sabi niya, wala tayong masasabi sa ginawa nitong mamang ito. Naglingkod siya ng matindi. Talagang he dedicated his life kahit na siya ay pinipersecute ng kanyang mga kapwa Hudyo. Ito yung summary ng kanyang buhay. No? One, an attitude of service towards God. Alam niya na pinaglilingkuran niya ay ang Diyos. Napakahalaga ho nito kasi sabi niya, kung sa aming sarili lang, wala kaming kakayanan gawing lahat ng ito. Pero, ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Whatever we have this morning, ang Diyos ho ang nagbigay niyan sa atin. Napakahalaga na dapat maintindihan natin na ang Diyos, kung ano tayo ngayon, yan ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Ikalawa, an attitude of service towards the church. Ano sabi niya?
Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ito yung kanyang panawagan sa lahat ng mga workers ng church. Sabi niya, maging kalugod-lugod mo. Try mo, sikapin mo. Bakit? Sabi niya, di ka dapat mahiya and you are teaching God's truth in your life. No. God's truth can be learned saan? Sa Bible. No. Hindi yung mga nababasa nyo lang sa Facebook, ha? Kundi yung mga napapanood lang. So, always have a time to study God's Word. Okay. Next. An attitude of evangelism. A leader should have a heart for the unbelievers. Sabi ni Paul, may pananagutan ako sa lahat. Sa mga sibilisado, sa barbaro, sa marurunong, at sa mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Wherever Paul goes, ano kanyang heart? I-preach ang gospel. Dapat pala ganito yung leader. No? How I wish, sana yung mga maluluklok sa bansa natin, mayroong ganitong kalagayan eh. Hindi yung kung ano lang ang maisip. No? Sana ganito yung kalagayan na ilalagay natin sa posisyon. And lastly, a sacrifice attitude regarding his own life. Ito yung nakakalungkot na part. Sabi dito, pagkatapos ito, lumuhod si Pablo, nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at tumalik kay Pablo. Labis sila ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila maling makikita. At siya'y hinihatid nila sa sakayan ng barko. Ito yung nakakalungkot na moment. Kasi ng mga elders noong time na yun, hindi na nila makikita ulit si Paul. At si Paul, pagdating niya sa Roma, arestuhin niya. And one day, he will be chachan siya, makakasuhan siya, at siya ay mamamatay doon. And history says, si Pablo, nung naging Pablo na ang kanyang pangalan, ay, sabi ng mga scholars, si Paul ay pinugutan ng ulo, samantalang si Pedro ay ipinako sa krus. Someday, we will see Paul sa entrance ng, ako niniwala, pagkakot ni Paul sa langit, ito ang sabi ng Lord sa kanya. Ito yung timbers natin kanina. Ang sabi ni Paul, ito yung buhay ko. Pinagbuti ko ang aking pakipaglaban. Natapos ko ang dapat kong tapuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ulitin ko ha. Pinagbuti ko ang aking pakipaglaban. Ano pangalawa? Natapos ko ang dapat kong tapuhin. Pangatlo, nanatili akong tapat sa pananampalataya. In English, I fought the good fight. I finished the race. And nanatili siyang tapat. Nanatili siyang faithful sa kanyang pananampalataya. Sana ganun din tayo. No? Whatever the Lord's calling for us. Some of you might be chosen by the Lord to become a leader of this church. Hindi man kayo leader kayo sa school, leader kayo sa trabaho, wherever you go. I believe God will be calling each and every one of us. Ang mahalaga, meron tayong puso na handang sumunod sa Diyos. Nawa ang buhay ni Pablo maging inspirasyon sa atin. Sa mga naglilingkod sa Panginoon ngayong umaga, ito ang kabuuan ng ministry. Ang ministry, hindi lang ito basta gawa ko lang. No. You are dedicating your life, your passion, your skill, everything for the glory of our Lord. So, hayaan natin na ang Diyos ang siyang kumita sa atin. Pag-pray natin yung mga susunod na maging leader ng church. Tawagan ko yung ating worship team para awitin natin yung inawit natin kanina. Habang tayo nasa ating upuan, pwede natin lahat ay tumayo. Awitin natin yung yung awit na gantimpala. So, pray natin. Si Paul, pagdating niya sa langit, na-receive niya yung kanyang gantimpala. O tayo, dito pa lang sa lupa natin. So, ano yung meron tayo ngayong umaga? Tayo ba yung mawin? Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw
ano man ang maging kalagayan namin, Panginoon, we are giving to you back our lives this morning, Panginoon. Wherever you want to call us, Panginoon, hayaan mo na mga puso, ang mga buhay na ito, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, magamit mo, Lord, para sa iyong iglesia. Magamit mo, Lord, para po sa iyong ministeryo, Panginoon. Iba't iba kami, Panginoon, ang pwede mong paggamitan sa amin. Pero, Lord, sa umagang ito, lumalapit muna kami sa inyo, Panginoon. Kasangkapanin mo, Lord, yung puso muna namin. Ikaw muna, Panginoon, ang mag-ayos sa puso't buhay na bawat sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na maihanda ang sarili namin sa paglilingkod po sa inyo. Wherever you want to call us, Lord, sa ministeryo ng pagtuturo, sa ministeryo, Panginoon, ng sasanay, sa ministeryo, Panginoon, ng pagbabahagi ng iyong masalita sa ibang lugar. Panginoon, you are looking first in our hearts this morning. At kagaya namin inawit, Panginoon, kasangkapanin mo, Panginoon. Because we believe na sa buhay na ito, Panginoon, ang ultimate prize, kagaya ni Pablo, Panginoon, ay ikaw. We will do everything because of you, Lord God. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na narito ngayong umaga, sila na naglilingkod sa inyo, Panginoon, we are continuously asking na sila ay iyong biyaan mo ng lakas. Biyaan mo sila, Panginoon, ng magandang kalusugan. Hayaan mo na ang buhay po nila, Panginoon, magamit mo pa. I-empower mo pa sila, Lord, by your Holy Spirit. Itaas mo, Diyos, ang pagkaunawa at pagkakilala namin sa inyo, Panginoon. Nawa, makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon, na higit kaysa dati, Panginoon. I-elevate mo, Lord, ang antas sa paglilingkod ng iglesyang ito. Ang bawat sa amin, Panginoon, mas pagbubutihin namin, mas gagalingan namin because we are doing everything para po sa inyo, Panginoon. Kasangkapanin mo, Diyos, ang bawat sa amin. Kasangkapanin mo kami, Panginoon, para abutin ng ibang tao ng iyong mabuting kaligtasan. Araming sa aming pagtatapos, tinataas po namin, Panginoon, ang buhay ng bawat sa amin na nating umaga. Nawa, Panginoon, ano man ang aming kalagayan, mabigat man o hindi ayos ang aming pakiramdam. Pero Lord, sa umagang ito, ikaw nawa ang maghanda sa puso't buhay na bawat sa amin. May experience, Panginoon, ang biyaya na gagaling sa inyo, kagaya ni Apostol Pablo, para magamit mo kami, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Purihin ka po, Diyos, sa umagang ito. Sa inyo pinabalik ang lahat ng mga samba. Kuminalangin namin sa mga Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo sa ating mga upuan. So tayong lahat po, yumuko tayo po ay manalangin. Punihin ka aming Diyos, sa aming Ama, for teaching us this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay na bawat sa amin. Salamat, Lord, dahil sa pagmamahal mo, we encountered you, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na kung wala ka, O Diyos, ay wala rin kami dito ngayong umaga. Kaya naman po, lubos sa aming pasalamat dahil tinawag mo ang bawat sa amin. At hayaan po, Panginoon, na sa aming po paglilingkod sa inyo, kakitaan mo kami, Panginoon, ng pag-angat, Panginoon, sa aming spiritual lives. Kakitaan mo kami, Panginoon, ng pagyabong, Panginoon, sa aming pong mga talento, sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Nawa lahat ng ito, magawa po namin para po sa iyong kabutihan. I-bless mo, Lord, ang buong isang linggo na aming pong haharapin. Pagpalain mo ang mga trabaho, ang mga pag-aaral, ang pananatili namin sa mga tahanan, ano man ang aming lakarin sa buong linggong ito, Panginoon, pinagkakatiwala at tinataas po namin sa inyo. Sama-sama din po namin tinataas sa inyo, Panginoon, ang aming bayan. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na pumagitna at gumilos, Panginoon, sa mga nanguna sa amin. Hayaan mo na iyong katapatan at iyong pagtuturo, Panginoon, na siyang maranasan ng bawat sa aming pong mga kababayan. Umaasa kami, Panginoon, ng inyong pagkilos, Panginoon, sa bansang ito. At sa aming, Panginoon, pag-iwahiwalay, biyayaan mo kami ng iyong pag-iingat hanggang sa muli po na pagkikita-kita sa iyong mga gawain. Purihin ka po, Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, sa Kanya na mapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman.
Amen.